special na araw para sa isang tunay na mananampalataya, Panginoon Diyos, na makapaglingkod sa iyo, makapagsamba sa iyo, Ama, at maibalik namin lahat ng mga ginawa mo sa buong isang linggo, Panginoon Diyos, na kung aming iisipin, O Ama, napakadakila, O God, dahil kung wala ka sa amin, marahil kami napabayaan na. We gone astray, Panginoon Diyos, kung wala ka sa amin, O God. Kaya't maraming salamat. Binigyan mo ang iyong mga salita upang maging mag-guide sa amin kung paano kami mamuhay, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat. I-guide mo ang service na ito, Ama. Sa umpisa hanggang sa pagtatapos, maging sa sharing mamaya, patuloy ka muna, Panginoon Diyos. Gawin mo lamang kaming daluyan ng mga salita mo, Ama. Hindi sa aming might, but your might, O God. Hindi, kung sa aming sarili lamang, wala kaming kaya, wala lahat kaming kaya, dahil ikaw lamang ang lakas namin, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa iyo, Ama. Patuloy ka namin pinupuri, dinadakila, pinasasalamatan. Ito po ang mga sama at dalangin namin sa iyo. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon Jesucristo. Amen. Katayin natin mga kapatid. Isang maiksing exhortation ulit mga kapatid. Sabi nga yung exhortation, nag-serve ito as encouragement sa atin. Kaya may part na ganito upang patuloy tayong ma-encourage. Minsan o madalas mabigyan ng warning. Hindi natin alam, dumadaan sa pulpito na may sinasabi na hindi man alam nung nagsasalita na nagagawa na pala natin. Kaya maraming salamat, may mga ganitong exhortation upang tayo palalahanan. Sa panahon natin ito mga kapatid, kailangan natin yung tunay na salita ng Diyos. Amen. Praise God. At ang title nga ng ating exhortation, inspired din ng mensahe ng ating propeta. At ang title, The True Seed at the End Time. Praise God. Kung titignan nyo mga kapatid, yung isang seed, yung buto. Praise God. Yung buto mga kapatid, kapag nakita mo siya, akala mo, yun na yung pinakabuto. Pero kung titignan natin, yung seed, yung nandoon sa loob. Sabi nga, dun sa nabasa ko, sabi niya, yung seed daw, isa itong embryonic plant. May buhay siya. Kumbaga yung kapag kung paano tayo ginawa, mayroon din buhay na pumasok, mga kapatid. At yung seed, protected siya nung tinatawag na outer layer. Yung tinatawag na seed coat, mga kapatid. Napaka-importante din yung seed coat, mga kapatid. Kasi kung wala yung seed coat, walang protection yung buhay na nasa loob. Praise God. At ang sabi ng Biblia, sabi niya sa Luke 8:11, sabi niya, this is the parable, sabi niya. The seed is the word of God. Amen. Praise God. At ang Biblia yung hinahawakan natin na ito ang seed. At sa loob nito ay merong buhay. Praise God. At kung anong seed ang naitanim sa ating mga puso, kailangan lumabas ito na may buhay. At kung ano yung seed na naitanim sa ating puso, yun din yung kind ng seed na ilalabas niya. Praise God. Kung devil seed ito na tumanim sa'yo, natural gagawa ka ng devil seed. Pero kung yung seed ng Diyos ang tumanim sa ating mga puso, sabi nga, by their fruits, you will know them. Kung ngayon nakikita natin, kahit yung mga kasama lang natin sa trabaho, nakikita nila na taliwas. Kasi kahit yung mga tao, kahit hindi sila naniniwala sa Diyos, o hindi sila madalas magsimba, alam din nila kung ano yung mga tama at mali. Kung nakikita nila sa'yo na mali ginagawa mo, makikilala nila sa bunga ng gawa mo na hindi ka tunay na mananampalataya. Mas masakit pa doon mga kapatid, pag nalaman nila na nananampalataya ka at ganun ang ginagawa mo. Praise God. Sabi nga, back from the beginning, meron ng seeds na lumabas. Praise God. Merong dalawang seed na lumabas. Ang true seed ng Diyos at yung discord seed ng kaaway na si Satan, mga kapatid. Kaya ang sabi nga, laging pinapaalala sa atin na mag-take heed tayo lagi dun sa pure word of God. Sabi ng prophet, don't mix it up. Sabi ng prophet, huwag mong haluan. Kapag hinaluan mo ang purong salita ng Diyos, it dies, sabi ng prophet. Totoo ito, mga kapatid. And it happened. Alam natin na nangyari ito sa Garden of Eden, mga kapatid.
Si Eva, mga kapatid, tinanggap niya yung discord seed ng kaaway. Yung naging problema sa kanya. Praise God. Kahit, kung tingnan nyo mga kapatid, kung paano na-reveal sa ating propeta, mga kapatid, na yung discord seed na natanim sa kanya, mga kapatid, nagbunga. Praise God. Nagbunga, mga kapatid. At yung pagtanggap niya, nag-cause ng death sa mankind, sabi nga ng ating propeta. Lagi ngang binabanggit, pag narinig ko, pag tumatayo si Brother Alex dito sa pulpito, sabi niya, yung sugar coating ng mga pastors, ng mga ministers, kaya nabanggit ko kanina, napaka-importante din yung outer layer. Kapag sugar coat mo lang ito, pinapatay niya yung buhay sa loob, mga kapatid. Kaya importante rin yung vessel na nagdadala, dapat yung buhay niya lumalakad din sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang sa nagsasalita siya, dapat pati yung buhay niya sumasabay dun sa ipinapangaral niya. Praise God. Kasi yung life, mga kapatid, tingnan niyo mga kapatid, yung mga sabihin natin, yung mga mangangaral sa panahon na to, o yung dinadala nilang salita, nagsimula din to sa buhay eh. Kaya lang, ang problema sa kanila, nilagyan nila na kung ano-ano, hinaluan nila na kung ano-ano, kaya unti-unting namamatay yung buhay. Kahit kapag sinir nila ngayon sa mga sa congregation nila, yung bunga ng dinadala nila is kamatayan. Praise God. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, anything that is not in line with the word is hybrid. Sabi ng ating kapatid na propeta. Sabi ng ating kapatid na propeta, si Eva, nung inaccept niya yung hybrid word ni Satan, tinanggap niya. Napakasimple na lang nung instruction ng Diyos. Praise God. Puro yung salita ng Diyos, mga kapatid. Nung hinaluan ni Eva, kasi gusto niya pang she likes more. Gusto pa niyang kasi dahil sa kasimplihan ng salita ng Diyos, gusto niya pa ng mas matindi doon sa salita ng Diyos, mga kapatid. Yun ang nagiging problema sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Dahil sa kasimplihan ng salita ng Diyos, maraming mangangaral, iisipin nila na napakasimple naman ito. Dagdagan ko kaya na kung ano-ano para mas larong maging more appealing sa mga nakikinig, mga kapatid. Ganun na nangyari sa panahon natin, kaya dapat titignan natin lagi. Sabi nga, lagi tayong magsik, lagi tayong mag-ask ng questions. Yung good investigator, lagi siya nagtatanong. Para ano, mga kapatid? Para maipalabas niya kung ano yung totoo. Kasi kung hindi ka magtatanong, kung makikinig ka lang, tatanggapin mo lang kung ano sinabi ng nakatayo dito, hindi mo alam kung tama at mali. Sabi nga nung ating kapatid na propeta, yung taong hindi niya alam kung saan siya pupunta, stumbles, sabi ng ating kapatid na propeta. Palagi siyang nadatapa. Kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta eh. Pero kung mayroong right foundation sa'yo, mga kapatid, alam mo kung saan ka pupunta. Praise God. Ang buhay natin, mga kapatid, sabi nga nung lagi sa mga TV, sa mga advertisement, sabi nung isang parang quotation, sabi niya, live your life to the fullest. Sabi nga nung parang praise, sabi niya gano'n. Ngayon yung mga tao, nagli-live life nga sila to the fullest. Nag-enjoy sila kung saan sila pupunta, kung ano mga ginagawa nila, mga bisyo. Pero hindi nila alam, hindi yun ang meaning ng sinasabi kung titignan mo lang yung deeper meaning nung praise na yon, live your life to the fullest. Sabi niya gano'n. Alam niyo, mga kapatid, yung buhay ng tao, merong itong cycle. Praise God. Gaya nung araw, meron din itong cycle, mga kapatid. Praise God. Yung sunrise, praise God, itrito po ito sa baby. At pagdating nung araw, sa 10 o'clock, na nare-reach niya yung kanyang teenage age, sinasabi. At the noon time, yung pinaka-strength niya, kung saan yung pinakamalakas siya, praise God. At sa 3 p.m. naman, nare-reach niya yung kanyang middle age, praise God. At pagdating ng sunset, tapos na. Tapos na ba yun, mga kapatid? Hanggang doon na lang ba yun? Praise God. Alam niyo, mga kapatid, kung hindi mo maunawaan kung paano kumilos ang Diyos, isipin mo na hanggang doon lang yun, mga kapatid. Pero itinipo ito, ang sabi nga, yung cycle na to, itinipo din sa atin, na yung tinatawag na birth, life, death, and resurrection. Praise God.
Pero kung hindi ito na-reveal sa iyo, sa isang mananampalatayang katulad natin, kung hindi ito na-reveal sa atin, malamang-lamang dun sa death, nag-stop na tayo dun. Hindi na tayo magtutuloy dun sa resurrection na tinatawag. Kasi ang alam ng tao, mabubuhay siya, pinanganak siya, mabubuhay siya at mamamatay siya. Pero sa isang mananampalatayang reveal sa kanyang lahat, mabubuhay ang tao, mamamatay ang tao, at pag tayo namatay o natulog, after this life, sabi nga mga kapatid, merong naghihintay sa atin mga kapatid. Praise God. At kung hindi mo alam kung ano naghihintay sa iyo, sabi nga, madalas nag-stumble ka mga kapatid. Ang sabi nga sa 1 Corinthians, kung ating babasahin mga kapatid, sabi niya, puntahan natin mga kapatid, kung gaano kaganda mga kapatid, yung inihandang lugar o kung saan tayo pupunta mga kapatid. 1 Corinthians 2 verse 9. Sabi niya, but as it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him. Praise God. Maraming salamat sa Diyos mga kapatid. Nai-reveal sa atin ito mga kapatid. Biruin mo, kung hindi mo nakilala ang Diyos, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung anong purpose mo dito sa sanlibutan ito. Praise God. Basta't mabubuhay ka na lang ba ng ganun mga kapatid? Sabi nga sa 2 Corinthians 2, sa 2 Corinthians 5:1, kung yung babasahin na lang mga kapatid, sabi niya, for we know, sabi niya, that if our earthly house of this tabernacle, kapag namatay itong katawan na to mga kapatid, sabi niya, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God. Merong ginawa ang Diyos mga kapatid, na kapag nawala na yung buhay dito sa katawang ito, merong katawan na lilipatan itong buhay na to mga kapatid. At yun yung sinasabi na hindi tayo mamamatay. Praise God. Kung paano ang Panginoong Yesus na-conquer niya yung death, praise God. Sino ba naman sa mundong ito na namatay at nabuhay muli mga kapatid? Wala mga kapatid. Ang Panginoong Yesus lamang ang tanging naka-conquer ng death. Praise God. Na kung saan kapag tumigil na yung ininghang buhay na ito mga kapatid, merong itong lilipatan. Yung tinatawag na theophany body, na naghihintay sa atin nung tayo ay tumanggap, naghihintay sa atin sa dakilang pag-agaw upang ibigay niya sa atin itong house na to na hindi nasisira. Praise God. Marahil, itatanong niyo mga kapatid, sabi niya, paano mo marireach yung lugar na yon? Yun ang isang tanong na maganda mga kapatid eh. Hindi lamang na naririnig mo na mayroong kapupuntahan. Praise God. Siyempre, kailangan mo malaman kung paano mo marireach yung lugar na yon. Kung ano yung mga requirements. Praise God. Kung ano yung purpose mo sa sanlibutan ito, mga kapatid. Kung bakit tayo nabuhay. Praise God. Kung ang araw, ang purpose niya ay magliwanag at magbigay ng buhay sa mga halaman, ganun din ang ginawa ng Diyos, mga kapatid. Ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak, ang kanyang son, S-O-N, mga kapatid, upang magbigay ng buhay, magbigay ng liwanag sa mga nawawala. Praise God. Sabi nga nung ating kapatid si Brother Elmer nung kanyang nakaraang exhortation, sabi niya, let our light so shine before men. Para makita ng mga tao kung gaano kabuti yung Diyos, mga kapatid. Na meron palang mga group of people na kung saan gumagalaw ang tunay na Diyos, mga kapatid. Kaya ang gagawin natin, let our light so shine. Praise God. Sa bawat araw, kung saan tayo pupunta, kung sino man ang makakausap natin, dapat yung mga pananalita natin maglasang asin sa kanila. Kasi pag yung pananalita natin na may lasang asin, kung sila ay nauuhaw sa salita ng Diyos, praise God, makikita nila sa iyo, mga kapatid. Hahanapin nila sa iyo kung ano ba, bakit may lasang asin yung pananalita nito. Doon mag-uumpisa, mga kapatid, na hahanapin niya yung Diyos. Praise God. At ang sabi din sa Ecclesiastes 12:13, kung yung i-mark down na lang, sabi niya, let us hear the whole conclusion of the whole matter. Praise God. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Praise God. Ito mga kapatid, nakasulat sa Biblia ito mga kapatid. This is the whole duty of man. Fear God at sundin natin yung kanyang kautusan. Ito yung pinaka-purpose natin sa sanlibutan ito mga kapatid. Kung makikita lamang
Alam niyo mga kapatid, kung i-meditate nyo lang yung verse na to mga kapatid, praise God, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, matutuwa ka talaga mga kapatid. Dahil iisipin mo mga kapatid, yung the very verse na ito nagaganap sa buhay mo. Praise God. Hallelujah. Are we in the closing time mga kapatid? Nasa end time na ba tayo? Praise God. Merong isang great sign na sinasabi ang ating Panginoong Yesus na kung saan mangyayari na ang katapusan ng mundo at malapit ang pagbabalik niya. Ngunit hindi natin alam kung kailan siya babalik, pero merong sign na malapit na siyang darating para saan? Para sa ating mga mananampalataya na maghanda lalo mga kapatid. Buksan natin sa Matthew 24:32 verse 33. Praise God. Kung inyo nang nakita mga kapatid, ating basahin. Sabi niya sa 32, "Now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know that the summer is nigh. So likewise ye, we shall see, when we see all these things, know that it is near, even at the doorstep." Alam niyo mga kapatid, sa tuwing nababasa ko itong verses na ito mga kapatid, at nakikita mo sa panahon natin mga kapatid, sabi niya, yung fig tree daw, itinipo ito sa Israel. Alam natin lahat ito mga kapatid. Ang fig tree ay tinipo sa Israel. Sabi na ating kapatid ng propeta, Jews are coming back to Israel, running their own government, having their own currency. Israel now is a nation mga kapatid. Bumalik na. Naging nation na yung Israel mga kapatid. At ang sabi na ating Panginoong Hesus sa Biblia, na yung timetable natin yung Israel. Sabi na ating kapatid ng propeta, yung timetable natin na yung Israel. Kung parang nakikita natin na yung Israel, nananariwa siya, praise God, alam natin na malapit na yung araw. Isa itong sign para sa ating mga Kristiyano mga kapatid. At malalaman natin na malapit na dumating ang ating Panginoong Hesus. Praise God. Sabi nga sa Luke, sabi niya, Luke 21:28, "And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh." Alam niyo mga kapatid, malapit na yung ating katubusan. Yung full redemption, yung katubusan ng ating pananampalataya mga kapatid, yung ating kung paano tinanggap ang ating Diyos, darating yung araw, makakamtan natin yung full redemption mga kapatid. Kahit ang kailangan lang natin gawin, ngayong nalalaman natin, nababasa natin yung mga sign, bakit hindi tayo magtuwid sa harapan ng Diyos? Praise God. Dahil ito naman talagang, sabi nga doon sa binasa natin kanina, ito talaga yung the whole duty of man. Sumunod sa kanyang mga salita, mga kapatid. Paano mo tatanggapin yung mga blessings na hinihingi mo sa Diyos? Paano mo tatanggapin yung mga prayers mo? Kung hindi mo naman ginagawa yung mga inirequire ng Diyos na sundin mo yung kanyang mga banal na salita. Praise God. At ang sabi din ng ating kapatid na propeta, na while yung fig tree na to ay nagbo-bloom, nag-blossom siya mga kapatid, meron din mga other trees na kasabay nito mga kapatid, na nagbo-blossom, nag-forth fruit din ng buds. Para saan mga kapatid? Ito ay isang malaking sign talaga mga kapatid na talagang malapit ang araw. Praise God. Maraming trees. Praise God. Pero magbibigay tayo ng isang tree na talagang nagiging powerful. Tignan nyo yung Catholic Church mga kapatid. Tignan nyo kung gaano kadami yung kanilang mga miyembro. Almost billion. Kung titignan nyo mga kapatid. Nagiging powerful na sila sa panahon natin ngayon. At ang sabi ng Biblia, sa dating pang panahon, mas lalo siyang magiging powerful. Praise God. Kung saan ang timetable natin na Israel lumalakas, sumasabay din ito mga kapatid. Nagiging malakas din siya. Praise God. Isa itong magandang sign na talagang ang araw ay nalalapit na. Praise God. Sa edad kong ito mga kapatid, I am already 29 years old. Actually, pwede ko pang i-enjoy. Kung sa tutusin lang. Kung sa karnal na kaisipan mga kapatid, pwede mo pang i-enjoy ang mundo. Ba't ka pupunta sa ganitong gawain? Bata ka pa. Pwede kang magliwaliw sa labas mga kapatid. Pero nung natagpong ko ang salita ng Diyos, sabi nga, yung mga charms ng mundong ito,
Wala nang saysay sa atin, mga kapatid. Praise God! Binanggit ng ating propeta, mga kapatid, na yung former rain and latter rain, magkakasabay sa season na to, mga kapatid. Praise God. Amen. At isa itong magandang senyales sa isang mananampalataya. Praise God. Yung former rain, sabi nga, yung Hebrew word ng former rain, it means yung maure. Sa English, kung ating translate, teaching. Praise God. Teaching, planting the word of God, planting the seed. Praise God. Pero sa panahon natin ito, hindi lamang tayo ang nagka-plant ng seed. Hindi lamang tayo ang nagsishare ng salita ng Diyos. Marami sa panahon natin nagsishare ng salita ng Diyos, mga kapatid. Pero yung word o yung seed na kanilang isinashare o kanilang itinatanim, hindi kayang mag-produce ng genuine life na hinahanap natin, mga kapatid. Dahil sa sugar-coated yung kanilang mga teachings, walang genuine life na lalabas doon, mga kapatid. Praise God. Alam natin na may buhay din ito. Kaya nga sila dumami kasi may buhay. Lumago sila. Praise God. Kaya nga sila dumami ng ganyang bilyon eh. Yung kanilang mga sinishare, meron ding buhay. Kaya lang, hindi ito yung genuine life na hinahanap natin. Katulad ito na nangyari sa Garden of Eden, na kung saan tinanggap ni Eva yung discord seed, nagbunga ito ng life, mga kapatid. In the form of Cain. Praise God. Nagbunga din ito ng life, mga kapatid eh. Lumabas si Cain, mga kapatid. Pero yung hinahanap natin, yung life na nanggagaling sa Diyos na tunay. Praise God. Yun yung life na hinahanap natin sa panahon ito, mga kapatid. Just imagine kung gaano nakadami yung life na na-produce nila, mga kapatid, billions, samantalang tayong kukunti lang natin. Praise God. Pero huwag tayong mag-alala, mga kapatid. Yung konti, yun yung tunay na salita ng Diyos. Nandun tayo sa salita ng Diyos, huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Sabi ng Biblia, baka ito ng word, mga kapatid, sabi niya, but many are called, but few are chosen. So, nandun tayo sa few. So, maging masaya tayo kasi nandun tayo sa few, mga kapatid. Praise God. Maging encouragement sa atin na lalo tayong magpursige sa ating pananampalataya. Praise God. It may be, sa panahon na to, kukunti pa yung nauunawaan natin, magsumikap tayo sa salita ng Diyos. Kumaten tayo lagi ng sharing. Magtanong tayo. Praise God. Sabi nga, kung ano yung tinanggap natin, hindi naman itatanong sa atin ng Diyos, ba't hindi mo naunawaan ito eh. Praise God. Kung dumating man ang araw, o dumating man ang Diyos na hindi mo nawala ng isang bagay, praise God, hindi naman itatanong sa iyo ng Diyos ito, mga kapatid. Ang gusto lang lamang ng Diyos ay magsumikap tayo, kumaten tayo ng mga sharing, dahil mali mo, mga kapatid, yung hindi mo naunawaan na yun, bigla mo palang mauunawaan. Hindi ba't lalong nakakagalak yun, mga kapatid? That's right. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, nakaka-bless talaga yung mga revelations dito sa ating gawain dito. Sa totoo lang, galing ako sa Florida, although si Papa ay pastor doon sa Florida, mga kapatid. Yung mga ganitong sharing, hindi nangyayari doon. Yung mga ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos, kumbaga sa training ng isang empleyado, in-depth training, sabi nga nung tinatawag nila. Dito sa atin, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng in-depth training sa salita ng Diyos. Amen. Na kung saan, kahit na yung pinakaliit-liit na bagay, mga kapatid, pinag-aaralan natin. Kasi dahil gusto natin, ma-please natin lagi yung Diyos, mga kapatid. Alam niyo si Brother Branham, sa tuwing nangangaral siya, sabi nga, nangangaral siya sa multitudes, iba't ibang klaseng religion, umaten sa kanyang mga preaching, mga kapatid. Pero ang sabi din natin, kapatid, praise God, only those who have the access, sila lamang yung makakatanggap ng salita ng Diyos. Sila lamang yung makakaunawa dun sa revelation na pinahayag natin, kapatid na propeta. Praise God. Kahit alam nyo, mga kapatid, ang sabi nga nung Panginoong Jesus, dun sa Matthew, sabi niya, kung titingnan natin sa Matthew 13, 34, 35, kung ating mabasahin, sabi, all these things spake Jesus unto the multitude in parables. And without a parable spake he not unto them, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.
Tignan nyo mga kapatid, kung gaano nakaka-bless. Na tayo lamang yung nakakaunawa, tayo lamang yung may access dun sa revelation ng Diyos. Kapag sila naririnig nila to, parable sa kanila. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin nito mga kapatid. Ngunit, tignan nyo mga kapatid, yung ating Panginoong Jesus, kapag nung nangangaral siya, puro parables. Hindi na intindihan yung mga tao, mga kapatid, yung kanyang mga sinasabi. Pero after nun, yung kanyang mga alagad, pupuntahan sa agad, sabi niya, tatanungin siya agad, ano ba yung ibig mo sabihin sa mga sinabi mong ito? Hindi ba nakakatawa mga kapatid na tayo mga kapatid, kasama tayo dun. Kasama tayo dun mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Nung napakinggan ko nga itong, meron kasi akong MP3 ng Bible, nadaanan itong dinadramatize kasi nila yun, by boses eh. Pumuo talaga ng attention ko mga kapatid nung sinabi niya ito. Tignan niyo mga kapatid. Yun lamang merong access dun sa revelation ng Diyos. Sila lamang yung makakaunawa nito mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Former and latter rain mag-meet sa panahon natin. Praise God. While teaching, planting, yung latter rain darating. Yung Holy Ghost darating. Yung Holy Spirit darating. Sabi nga, kapag nagplant ka, kailangan ito magdilig. Kailangan ito madiligan para mag-bring forth ng life. Yun ang purpose ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya sa panahon natin ito, sabi nga ng kapatid nating propeta, double portion. Sabi niya, and it's more than a double portion sa panahon natin ito. Praise God. Yung dumating yung teaching, dumating yung word, na plan sa ating mga puso, mga kapatid. Dumating yung Holy Ghost, siya yung nagdilig, at siya rin yung mag-bring forth ng life. Praise God. And make sure na yung life na ito, mga kapatid, hindi mamatay. Praise God. Kasi marami nakalasap, pero pagdating ng panahon, tumalikod. Praise God. Kaya kailangan magpatuloy itong life. Yung Holy Spirit, huwag nating i-grieve, mga kapatid. Keep it always burning, yung ating mga lamp, mga kapatid. Yung oil, huwag natin tanggalin. Praise God. Yung oil types, the Holy Spirit, mga kapatid. Tignan ninyo yung mga foolish virgin, mga kapatid. Naubusan sila ng langis. Praise God. Nalaman na lamang nila nung wala na silang langis. Nung nagising sila, nalaman nila na wala na silang langis, mga kapatid. Kulang na silang langis. Huwag nating hintayin, mga kapatid. Yung mga aral sa panahon ito, kulang sila ng langis. Praise God. At yung langis na to, yung oil na to, ito yung nagbibigay ng pagkaunawa. Ito yung nagbibigay ng understanding. Hindi natin sila masisi kasi kulang yung understanding nila eh. Kulang yung langis nila kaya hindi nila maunawaan itong mga revelation na to, mga kapatid. Kahit mapalad tayo. Dahil tayo, nandun pa yung langis, mga kapatid, pang maunawaan ng mga bagay na to. Praise God. Malalaman nila kapag dumating ang panahon, magigising sila sa katotohanan na huli na ang lahat. Dumating na ating Panginoong Jesus. Naubusan sila ng langis. Praise God. Imagine niyo mga kapatid, matataas pang mga tao yung mga yan. Matataas sa mga pinag-aralan nila. Pero wala sila sa atin. Praise God. Hindi sila pwede yung kumpara sa atin mga kapatid. Dahil tayo, pinananatili natin yung langis, yung oil sa ating mga ilawan. Praise God. Kahit kapag ka narinig mo ang salita ng Diyos, take the chance mga kapatid. Don't let it slip away. Na ganun-ganun na lang. It might not come back anymore, mga kapatid. Baka hindi na bumalik sa iyo yung chance na marinig ulit ang salita ng Diyos. Praise God. Sa kamatayan ka na pupunta. Praise God. Kailangan natin ang ating Panginoong Jesus. Whether we like it or not, siya lang makapagbigay ng buhay muli. Yung buhay na nawala ni Adam at ni Eve nung sa Garden of Eden, ibinalik ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Just imagine, nasa womb pa lang tayo ng ating mga nanay, makasalanan na tayo. We are already shapen in iniquity. Nung nandun pa lang tayo sa womb ng ating mga nanay, spiritually, I'm talking spiritually, mga kapatid. Kaya sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng baptism of the Holy Ghost, kailangan natin ng ating Panginoong Yesus, kailangan natin yung right baptism na tinatawag. Praise God. Kung hindi natin alam, magtanong tayo, mga kapatid. Dahil sabi ng Mark 16:16, he that is baptized shall be saved, but he that is not baptized shall be damned. Ang pangit ng word, mga kapatid, shall be damned. Pero totoo ito, mga kapatid, ito yung sinabi ng salita eh. Kasi kung ikaw yung madadam, mga kapatid, kawawa ka. Kaya kailangan mo ng tamang baptism. Praise God.
Sabi nga ng ating kapatid na propeta, kung tayong mga tao, very particular tayo sa mga kinakain natin. Praise God. Minsan ayaw pa natin kainin kapag madumi yung pagkain. Kasi alam natin, magdudulot ito ng masama sa ating katawan, mga kapatid. How much sure, mga kapatid, yung mga food na kinakain natin para sa ating mga spiritual na buhay. Hindi ba dapat mas lalo tayong maging choosy, lalo tayong maging picky doon sa mga kinakain natin? Praise God. Kung tayo ay nagiging pihikan doon sa mga bagay na sabi natin, ay, makolesterol yan. Hindi tayo pwede dyan. Tingnan niyo mga kapatid, lalo na sa salita ng Diyos. Hindi tayo pwede sa mga ganung bagay. Huwag tayong kakain sa mga ganung bagay. Makakasama ito sa ating kalusugan spiritual. Praise God. Ibinahagi ito ng Diyos ng libre, mga kapatid. Baka tayo mong tanggapin ng libre. Gusto pa ng tao, yung may bayad. Kasi iniisip ng tao, yung binabayaran niya, laging superior dun sa hindi niya binabayaran. Yung cost ng money na binayad niya doon sa isang bagay, lagi niya iniisip na superior ito kaysa dun sa libre. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ito lamang yung salita ng Diyos, mga kapatid. Libre na, bakit hindi natin tanggapin? Praise God. Napakasimple ng salita ng Diyos, huwag natin dagdagan, mga kapatid. Hayaan natin yung latter rain ang pagpaunawa sa atin. Tinan niyo, mga kapatid, simple yung salita ng Diyos, pero behind the letters, nandun yung full revelation. Kaya kailangan natin yung Holy Spirit, mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, grieve not the Holy Spirit of God. Huwag nating pipigatin yung Holy Spirit ng Diyos dahil ito lamang yung tanging paraan upang makakaunawa tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At sa pagtatapos, mga kapatid, iksi lamang na exhortation. Nais lamang talagang ipahatid ng mensaheng ito na yung true seed ng Diyos, kailangan maipakita mo lagi na ikaw ang true seed ng Diyos. Yung kung saan itinanim yung true seed ng Diyos, kung ikaw ba ay right ground, praise God, mga kapatid. At kung ikaw ay right ground, mga kapatid, kailangan mo yung Holy Spirit at huwag mong gigilid yung Holy Spirit. Dahil ito ang magdidilig upang siya magbibigay lagi ng buhay sa mga naririnig natin salita ng Diyos. Praise God. At sa pagtatapos, nais ko lamang ulitin at ikaw yung motto ng ating kapatid na propeta. Praise God, sabi niya. Sabi niya, ito kailangan talaga natin to bilang isang mananampalataya. Kung i-meditate mo lamang din itong sinabi ng propeta, malaking tulong ito para sa atin, mga kapatid. Sabi niya, go no place you would not want to be found if Jesus should come. Huwag kang pupunta dun sa lugar na kung saan ayaw mong madatnang ka ng ating Panginoong Jesus pag siya ay dumating, mga kapatid. At yung isa pa, sabi niya, say nothing that you would not want to be saying if Jesus should come. Praise God. Huwag tayong makikipaghalubilo dun sa mga tao na kung ano-ano yung mga pinag-uusapan nila, mga kapatid. Dahil kapag nasama ka doon sa usapan nila at natangay ka, at dumating ating Panginoong Yesus, asahan mong hindi ka makukuha, mga kapatid. At yung huli, mga kapatid, ang sabi niya, whatever you do or say, or whatever action that you are performing, do not do it, sabi niya, if you would not want to be caught in that position when Jesus should come. Praise God. Laging pinaalala sa atin na lagi natin bantayan yung ating pananampalataya, yung ating mga pananalita, lagi natin bantayan yung mga kilos natin. Sabi nga, huwag mo hayaan na madatnang ka ng ating Panginoong Jesus sa ganung kalagayan kapag dumating siya. Kasi alam mo na hindi ka sasama. Praise God. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Praise God, dakilang amang Diyos. Hallelujah, maraming pong salamat, Ama. Bagaman sa sandaling mga oras o minuto, Panginoon Diyos, Ikaw ang patuloy na kumilos at nanguna sa exhortation, o Ama. Lagi namin binabanggit, O God, na wala kami, Panginoon Diyos. Ikaw lamang ang mataas, mapuri. Dahil ang mga salitang ito, hindi namin pag-aari. Ito ay galing sa iyo, Ama. Kahit hindi namin kailangang angkinin ang lahat ng kapurihan. Palaging sa iyo namin ibinabalik, O God. Maraming salamat sa pagtuturo mo, Ama. Nawa mga
mabubuting bagay na lumabas sa pulpitong ito, Panginoon Diyos, ay tumanim sa puso ng bawat isa. At dalangin ko, Ama, na ang banal na Espiritu na nasa amin, ang patuloy na magdilig nito, ang patuloy na mag-nourish nito, Panginoon Diyos, upang mag-bring forth ito ng life, Panginoon Diyos. Nawa, patuloy na magsumikap ang bawat isa. May mga panahon na kami nanghihina, Ama. Ngunit nandiyan ka, Panginoon Diyos, ikaw ang aming kalakasan. Manguna ka sa amin, ibalik mo kung nawawala man yung kung nawawala man, Panginoon Diyos, yung kagalakan, ibalik mo, Ama. Kailangan namin ito, Ama, upang kami magpatuloy. Ayaw naming maiwan sa rapture, Panginoon Diyos. Nalalapit na ang rapture, Ama. Ayaw naming maiwan. Maging ang mga mahal namin sa buhay, ayaw namin silang maiwan, O God. Kahit nawa, Panginoon Diyos, patuloy na panghawakan mo po kami, O Ama. Patuloy na isinusurrender namin sa iyong lahat ng will namin, hindi namin ito will, O Ama. Ikaw ang mag-will sa amin, O Panginoon Diyos. Maraming pong salamat muli. Manguna ka hanggang sa mensahe mamaya, O God. Alam po namin na meron pang dakilang mga bagay na marireveal sa pulpitong ito, Panginoon Diyos. Nawa, patuloy na maging alertong aking mga kapatid sa pagtanggap ng mga revelations na ito, Ama. Maraming pong salamat. Patuloy ka namin dinadakila, pinupuri, pinasasalamatan. Ito pong mga samo, dalangin namin sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na ang aming Panginoong Jesucristo. Amen.